Christian education and discipleship. At ang tema para sa araw na ito ay accountable discipleship. Kung ating babalikan ang awit ng oro, ito ay isang anyaya kung paano natin maranasan ang Diyos. At sabi nito, kung sabi ng ating awit, para maranasan natin ang Diyos, kailangan alamin natin at gawin natin ang kanyang kalooban. Dapat sumunod tayo sa Kanya, at ang Kanyang layunin ang ating tutuparin, hindi ang ating sarili. Ibig sabihin, kailangan mahalin natin ang Diyos ng buong puso. At mahalin din natin ang isa't isa. Simple yung umpisa o yung mga salitang ginamit ang anthem sa umpisa. Tayo ay inaawit natin yung hymnong Trust and Obey. Simple yung magtiwala, sumunod, ngunit hindi madaling sundin. Hindi siya madaling gawin, ngunit napakahalaga ito kung gusto nating maranasan ang katotohanan ng Diyos sa ating mga buhay. Binabanggit ng anthem ang panalangin, mahalaga ang panalangin bilang pagsunod sa Panginoon. At sabi nga, ang panalangin ang hinga ng isang Kristiyano. Sikapin nyo nga, subukan nyo huwag huminga. Hindi kaya, no? Huwag huminga ng 2 minuto. Mahirapan tayo. Kaya, kung hindi rin tayo mananalangin, hindi tayo mabibigyan ng lakas, ng buhay, makikibig kagad yung ating spiritual life. At sabi ng anthem, habang tayo nananalangin, ang ating panalangin ay hindi lang pagsasabi sa Diyos kung ano yung kailangan natin. Sabi niya, listen as we pray. Bahagi ng panalangin ay pakikinig. Dahil paano natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos kung hindi natin pakikinggan siya. At magtiwala din tayo na siya ay kumikilos sa atin. Para ating maranasan ang Diyos at sumunod sa kanyang kalooban, sabi ng anthem, kailangan ang ating buhay para kay Kristo at para kay Kristo lang. Walang para sa, hindi tayo mamumuhay para sa iba, para sa ating sarili, para sa kayamanan, para sa kapangyarihan, para sa pagintanya, at kailangan yung ating mga puso ay kanyang tatahanan. Sabi ng anthem, gawin natin heart's desire natin ang maranasan ng Diyos. At hayaan natin na umalag tayo sa desire na yun na maranasan natin ang Diyos. Sabi ng anthem, let us burn to know God deeper and go where we find Him working. Ang ating pagsunod ay nagiging paraan kung paano nararanasan ang mundo
ang pag-ibig ng Diyos upang ang iba din ay makaranas ng katotohanan ng Diyos. Gamitin natin ang ating aralin ngayon para ma-explore natin kung paano natin mapapalalim ang ating pagkaunawa kung ano ang pagsunod sa Panginoon. Kung tayo ay susunod kay Kristo, kailangan tayo maging kanyang disipulo, kanyang alagad. Hindi natin matatawag ang ating sarili na Kristiyano kung hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Sabi ng anthem, tayo ay makakaranas lang ng Panginoon kung tayo magtitiwala at sumunod. Ibig sabihin, kung tayo ay susunod sa Kanya, kailangan mabuhay tayo para kay Kristo lang. So yung pamumuhay kay Kristo ay dapat yun lamang ang ating kaisipan, yun lamang ang ating punteriya, yun lamang ang ating prioridad. At ito ang dinidiin sa ating aralin sa umagang ito. Ang umpisa ng ating aralin ay tungkol sa isang mandarayang at tiwala. Yung ibang translation, ginagamit yung terminong mandaraya, yung iba ginagamit ang terminong tuso. Hindi ibig sabihin na lahat ng tuso ay mandaraya. Ngunit mahirap na ihiwalay yung dalawa. Kaya itong talinghagang ito ay medyo mahirap maunawaan. Pero tingnan natin kung medyo mabigyan natin ng konting sense yung talinghaga. May na na-discover niya, nilulustay ang kanyang kayamanan. At pinaulat niya ang kanyang tagapangasiwa. At sinabihan niya na sisisantihin siya. Kung ating isipin ng mabuti, yung mga kongresista, yung mga senador, yung mga empleyado ng DPWH, iba pang mga sangay ng gobyerno, pero ang nakafocus sa ating kaisipan ngayon ay DPWH. Sila ay makatiwala din. At dapat natatawag din natin sila na magsulit sa kanilang pagiging katiwala. At sana masisante din natin kung nakikita natin na hindi sila tapat sa kanilang pagkakatiwala. Kaso ba yun ang nangyayari? Yung mga ilang binanggit natin, kongresista, senador, mga empleyado ng DPWH, mga kontratista din. Sila ang nasa forefront nitong paglulustay ng kamahal ng bayan. Ang bayan ng araw, ito mga katiwala. At tinatawag natin ngayon na magsulit sila sa kanilang pagiging katiwala. Kaya marami ang sumasama sa protesta ngayon, pati mga simbahan. Pero balikan natin itong kwento. Ngayon, nag-isip yung katiwala, ano bang gagawin niya
dahil si na siya, wala siyang ibang alam na trabaho, hindi siya marunong magtungkal ng lupa. At nahihiya siyang magpalimos. Sabi, naisip niya na gawa ng paraan para makasingil ng utang. So, tinawag niya isa-isa yung mga may utang sa kanyang amo. Ito, hindi na applicable dun sa nakikita natin ngayon sa ating gobyerno. Pero tinawag niya ang kanyang mga may utang sa kanyang amo. Yung may utang ng 100 tapayan ng langis, sabi niya, gawin kong 50 na lang. At yung may utang na 100 kabang ng trigo, sabi niya, gawin mong 80 na lang. So, dahil sa discount na yun, siguro nasingil niya yung utang ng kanyang amo. Bagaman, hindi naman sinabi ng amo na okay lang yung kanyang mandaraya. Sabi niya, okay yung kanyang pagiging tuso. At sabi ni Jesus, ang mga tao na makamundo ay mas tuso kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng kayamanan. So dito ang binibigyang diin, paano ba natin gamitin ang kayamanan? Doon sa kwento. So ginamit ni Jesus yung kwento nito para pagbilinan ang mga tagasunod sa Kanya. Gamitin natin ang kayamanan ng mundo ito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Upang ito ay maging instrumento ng ating pagpasok sa tahanang walang hanggan. Diba sabi ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung saan ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. So, hindi natin gagamitin ang kayamanan para sa ating sarili. Ito ay gamitin natin para i-bless ang iba. Dahil doon sa pag-bless natin ang iba, yun ang daan para yung ating mga relasyon ay lumago, relasyon hindi lamang sa kapwa natin, kundi ang relasyon natin sa Diyos. Huwag natin i-hoard, ipunin ang ating kayamanan, kagaya ng yung ay mayamang hangal na ginipapa niya ay kanyang makamalin para maitago yung dami ng kanyang ani. At sabi ng Diyos, hangal ka, ngayon din gabing ito, susulit ka na sa langit. Huwag tayong gumaya sa mga kontratista na higit kumulang 80 ang kotse. 38 doon ay mga magagalan, yung mga luxury, kagaya ng Rolls Royce, Cadillac, ayon sa 38, yung bawat model yata, meron pa isang itim, meron isang puti. At kotse pa lang yan. Nag-iipon para sa kanilang sarili. Tuwa, ay gusto ko yan. Wala akong kanyang model. Sige, bibili ako.
tayo ay bine-bless ng Panginoon upang tayo ay maging blessing sa iba. Hindi para sa ating sarili. Ang paghahari ng Diyos ay mararanasan pag iniibig natin ang Diyos ng buong puso at ang kapwa natin kagaya ng ating sarili. O, binago ni Jesus yun. Sabi niya, kagaya ng pag-ibig ni Jesus para sa atin. Tungkol sa kayamanan, sinasabi ni John Wesley, earn all you can. Magsikap kayo sa kaya ninyong pagsisikap sa malinis, maayos na paraan para kayo ay maka-earn na marami. Save all you can. Huwag kayong gastos dito, gastos doon, bili ng kotse dito, bili ng kotse doon, etc., etc. Kundi ipunin ninyo, isave ninyo, dahil hindi para sa sarili ninyo yun. At yung sabi niya, give all you can. Ang inyong ganansya, ang inyong inipon, ay inyong gamitin hindi para sa inyong sarili, no? O syempre, yung mga basic things ninyo, gamitin ninyo paggastusan ninyo, pero give all you can. I-bless nyo ang iba. Doon sa ating aralin, may mga ilang prinsipyo na sinasabi ni Jesus. Sabi niya, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Ngunit ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay at mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kung ano ang pinakita ng isang tao ay mahirap baguhin. Huwag na natin asahan ng mga kongresista, mga senador, mga empleyado ng gobyerno, mga kontratista sa mga iba't ibang proyekto at programa ay magbago. Andun na yung lamat, mahirap na pagkatiwalaan. Ngunit meron isang source ng pagbabago. Ang tanging talang makakapagdala ng pagbabago ng ating Panginoon. Ang Diyos na ang makakapagbago ng isang tao. Siguro, dun sa mga protesta na nangyayari ngayon, sigaw ng taong bayan, sigaw ng taong simbahan, sigaw ng iba't ibang sektor, ay pagbabago. Ngunit tayo ng mga nakakilala sa Panginoon, alam natin kung saan talaga nanggagaling ang pagbabago. Ngunit bahagi din tayo sa pagtawag ng pagbabago. Okay. Ikalawang sinabi ni Jesus, yung prinsipyo na gusto kong i-pick up, sabi niya, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, paano kaya tayo mapapagkatiwalaan sa tunay na kayamanan? Ang ibig sabihin, ang tunay na kayamanan ay hindi kayamanan ng mundong ito. Pero kung gusto nating mabigyan ng tunay na kayamanan, pagkatiwalaan ng tunay na kayamanan, kailangan yung ating paggamit ng kayamanan ng mundo ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi tayo
napapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundo ito, hindi tayo napapagkatiwalaan sa kayamanan ng langit. Ano bang kayamanan ng langit? Pananampalataya, relasyon sa Diyos. Pagiging katiwala ng mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin, kagaya ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pag-ibig, lalo-lalo na ang pag-ibig ng Diyos. At kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, paano natin aasahan na tayo ay pagkakatiwalaan ng ating sariling kayamanan? So yung kayamanan ng mundo ito ngayon, hindi natin kayamanan yun. May kayamanan na nakalaan sa atin sa langit, pero hindi yun ipapakatiwala sa atin kung yung kayamanan ng mundo ito na pinagkakatiwala sa atin ay hindi natin magamit ayon sa kalooban ng Diyos. At yung huling prinsipyo na gusto kong bigyang diin, sabi ng Jesus, hindi natin mapaglingkuran ang dalawang Panginoon. Kamumuhian natin ang isa at iibigin natin ang ikalawa. Paglilingkuran natin ang tapat ang isa at hahamakin natin ang ikalawa. At yung halimbawa na binigay niya ay hindi natin mapaglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Kagaya ng nabanggit ko na ngayon, kanina, ating titingnan yung nangyayari sa ating lipunan. Ang headlines ay yung pagkukurakot sa flood control projects. Huwag na natin tingnan yung mga wala sa headlines ngayon. Napakalaki ang kickback. Ngayon, 30%. Maraming ghost projects. At kung hindi man ghost project, andun yung palang proyekto, substandard yung projects. No? Ilan na ba yung tulay na bumagsak na bagong gawa na kailan lang? Siguro mga ilang taon lang nakaraan. Lahat ng kasangkot dito sa mga katiwalian na ating nakita, ang kanilang pinapanginoon ay kayamanan. Kung pinapanginoon nila ang kayamanan, ang sinasabi ni Jesus, hahamakin nila ang Diyos. Dahil hindi sila pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa Diyos. Kamumuhian, hahamakin nila ang Diyos. Tayo ba ay makikinig, tayo ba ay susunod, tayo ba ay magtitiwala sa mga taong hinahamak ang Diyos? Dahil ang kanilang tunay na amo, kanilang tunay na Panginoon ay kayamanan. Kahit anong i-claim nila na sila ay maka-Diyos, malinaw yung sinasabi ni Jesus. Hindi ako ang nagsasabi nito, si Jesus ang nagsasabi nito. Nabanggit na natin yung mga protesta. Nag-protest tayo o sila sa mga katiwalayang ito. Ngunit may mga
mga taong gustong manggulo. No? Makipagprotesta sila, hindi para pasulungin ang pagbabago, kundi para i-disrupt yung pagbabago, yung pagsusulit na hinihingi ng taong bayan. Di na ako magpapanggit ng pangalan dahil baka tayo dun magkakagalit pag nagpanggit pa tayo ng pangalan. Pero, ang mga tao na nasa lansangan na yun, hindi mamimili sila. Sino ba ang kanilang Panginoon o paglilingkuran? Ang bayan ba o kanilang sarili? Poprotektahan pa nila ang kanilang kayamanan, kanilang kapangyarihan. Kaya sila manggugulo dahil gusto nilang protektahan ang kanilang kapangyarihan. Hindi dahil gusto nila tulungan ang bayan para humaho doon sa sitwasyon natin ngayon. Ginamit lang natin halimbawa. Concern natin, kailangan din bigyan natin ng pansin ito, kailangan ipagpanalangin natin, at kung tayo inuudyok ng banal na espiritu, wala namang ibang pwede mag-udyok sa atin sa mabuti, kundi ang banal na espiritu. Pag hindi ang banal na espiritu ang tumutulak sa atin, hindi na yun para sa mabuti. Pero inuudyok tayo ng banal na espiritu na sumama sa protesta, prayerfully, gawin natin. Panalangin natin na yung ating ginagawa, dahil yung ating boses ay kayamanan din, ipinakatiwala din natin, at dapat din gamitin natin sa ikabubuti ng ating kapwa. Balik tayo sa tema bilang mga tinatawag na maging alagad ni Kristo. Hanggang ba tayong sumunod kay Jesus? Tanungin natin ang ating sarili. Meron ba tayong pinaglilingkuran na ibang Panginoon bukod kay Jesus? Kung meron, sino ba ang iibigin natin? Sino ba at paglilingkuran ng tapat? At sino ba ang ating, o ano ba ang ating kamumuhian at hahamakin? Alam natin ang dapat na sagot natin. Handa ba tayo maging tapat sa sarili at aminin ang totoo? Maalala natin nung si Jesus ay bumaba mula sa bundok ng pagbabagong anyo. Natagpuan niya ang isang batang naalihan ng demonyo, actually epilepsy. At tinanong niya yung ama, naniniwala ka ba mapapagaling ko ang iyong anak? Sabi niya, Panginoon, naniniwala ko. Tulungan niyo ko sa kakulangan ng aking paniniwala. Naniniwala tayo na tayo mga alagad ni Jesus ay hindi perfecto. Hindi tayo ganap. Tayo ay patuloy na lumalago at naway ang ating paglaro ay patungo sa kaganapan. Araw-araw, manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa panalangin. Manatili tayo nakikinig. At pagsikapan natin, tuparin natin ang pinahayag sa atin ng Diyos sa Kanyang salita. Hilingin natin ang Kanyang gabay at ubay upang tayo ay manatiling lumalago tungo sa kaganapan sa pagiging alagad natin
ni Jesus. Maging accountable tayo bilang kanyang mga alagad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panalangin. Pinapagkatiwala niyo kami ng makayabanan dito sa lupa, Panginoon, dito sa mundo. Naway matuto namin gamitin ito sa tamang paraan upang makaimpok kami sa iyong kaharian. Buksan niyo ang aming mga puso at kalooban sa inyong kalooban, Panginoon, upang ito ay aming matupad. Sa pangalan ng Anak, aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Tinatawagan ko ang mga tagaling ko para sa paghahandog ng ikaw pong pangakong pag-ibig at pagsasabi.